Prinsipe Sol. Ganito ba talaga dito sa kaharian? Napakalungkot naman. Hindi ako masaya. Ano ang pwede kong gawin? Magandang gabi po, mahal na prinsipe. Ano po ang inyong problema? Malamang nalulungkot ka dito sa kaharian. Tama kayo. Paano ho kaya kung magsagawa tayo ng isang piging? At iimbitahan natin lahat ng dalaga dito sa kaharian. Maraming salamat sa inyo. At dahil dyan, ihanda ang kaharian. Magandang araw sa inyo, mamamayan. Ipinapaanunsyo ng mahal na prinsipe Sitor na nais niyang dumalo kayong lahat sa gagawing piging sa kaharian upang makapili ang mahal na prinsipe ng kanyang mapapangasawa. Sigurado na ako ang pipili ng prinsipe. Well! Ano ko kaya? Sa isang banda, may ngiti at alangan si Anastasia. Nais kong pumunta, subalit wala akong maisuot. Habang abala ang lahat sa paghahanda sa piging, si Anastasia naman ay nagmumukmo sapagkat wala siyang damit na pangdalo. Naku, sayang naman! Nais ko pa namang makita ang prinsipe! Kamusta? Magandang hinihini? Ha? Sino ka? Ano yung suot mo? Walang masagaan na trip, Jen! Huwag mong isipin ang suot ko. Ang isipin mo kung paano ka makadadala sa piging. Huwag na! Wala rin namang mangyayari. Ako ang bahala sa'yo, eh! Gabi ng piging. Magandang gabi, bayan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Huwag na natin patagalin pa. Nais kong ipakilala si Prinsipe Tor. Paglabas ng prinsipe, animoy natulala siya nang makita niya si Anastasia. Mahal na prinsipe, sayahan mo naman ako. Walang problema. Parang gumano na siya dun sa Prince. Diba? Dinagana na si Prince. Pagod na ako. Maaari ba umupo muna tayo? Okay. Habang nakaupo si Anastasia, nilapitan siya ng prinsipe. Bini-bini, maaari ba kitang isayaw? Ikinararangal ko ang kamahalan. Ito ba nagsasayaw? Matagal na sumayaw at nagtitigan ang dalawa. Na wari ay sila lang nagkakaintindihan nang biglang dumating ang isang halimaw. Hindi kayo magiging masaya, mahal na prinsipe. Ako ang bahala. Diyan ka lang sa aking likod.
Halimaw. Natalo ang prinsipe at nadukot si Anastasia. Ano ang may paglilingkid ko, mahal na prinsipe? Nihanda ang buong kaharian. Sasalakayin natin ang halimaw. At ng mga oras na iyon, tinipon ang lahat ng mga kawal. Matapos ang pagpupulong, sumugod ang hukbo ng kaharian upang kunin si Anastasia. Kinalaunan, dumating sila sa gubat. Natalo ang hukbo ng Nasira na si prinsipe. Shelby. Yan na ba ang inyong lakas? Ang hihina nyo, mahal na prinsipe. Walang-wala yung mga kawal mo. Si ano ma'am, yung liliting mo na ano. Prinsipe, hayaan mo na ako. Tumakas ka lang. Yung mga ganun pa siya. Hindi. Ikaw na ang buhay ko. Kung iiwan kita, para na rin ako mamatay. Tanggapin na mawawala ka na sa akin. Ano na? Nasusuka na ako sa mga kakornadin nyo. Tapusin na natin to. Mahal na prinsipe. Sumugod ang halimaw at biglang may malakas na ilaw ang sumabog sa kagubatan. Pagkatapos, naiwan ang prinsipe at si Anastasia na nakatayo sa kagubatan. Mahal na prinsipe, nagpapasalamat ako sa iyo at ako iyong iniligtas. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Anastasia. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay ang hari! Mabuhay! Mabuhay ang reyna! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat sa inyong panonood sa aming palabas. Maraming salamat po sa mga gumanap. Bilang hari, Danrail Abad. Bilang Anastasia, Emlyn 14. Bilang Muchacha 1 and 2, Ate Mona Lee and Ate Rosalie. Ate Berninan. Sino pa ba? Mga kawal. At ang mga kadahawak ng ang kontrabida, si Jenna. Kaibigan, bakit naman malungkot ka? Wala kasi akong kalaro at makausap. Huwag kang mag-alala, andito na ako. Gusto mo ba ng istorya? Istorya? Oo, istorya! Istorya? Gusto ko rin yan. Kayo ba madlang people? Gusto niyo ng istorya? Yes! Istorya! 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 Ay, si Ma'am pala. Tapos ang bunganga. Sabi ko sa
friend. Pwede nga to, friend. Wala siya nilalabas. Meron. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay matutunghayan natin ang isang kwentong pinamagatang Si Prinsipe Ingkong at ang Palaka, na kung saan ay kapupulutan ng gintong aral para sa mga tagapanood. Bago po natin tunghayan ang kwentong ito, ay nais kong munang ipakilala sa inyo ang mga tauhan sa kwentong ito na sina Prinsipe Ingkong, Magandang gabi, ako si Prinsipe Ingkong. si Palaka, Kuka, Palaka. Diwatang Ibon, Ako nga pala si Diwata at ang Ibon. Prinsipe Tala, Ako si Prinsesa Tala. Manlalakbay na si Tokwa, Ako si Malakbay sa Tokwa. Spanja, Magandang gabi, ako naman po si Spanja. at si Clowny at Dowie. Flower ang buong. Nainggit kayo, di kayo ganyan. Sorry naman. Bawit na. Kasi kay Tutol curriculum na sila eh. Kaya nga, mami. Sorry naman. New edition na yung book ni mami. Updated eh. Sorry, nag-update talaga ako pag may Unang update. tagpo, isang gabi mula sa kaharian ni Haring Duplas na kung saan doon nakatira si Prinsipe Ingkong. Ay napakatahimik ang paligid at wala kang ibang maririnig kundi mga huni ng mga hayop, kokak ng palaka, at nagsisipag-awitang mga ibon sa mga puno. Sa oras na iyon, ay lumabas si Prinsipe Ingkong mula sa kanyang kaharian patungo sa labas ng bakulan upang magpahangin ay nakarinig siya ng kokak ng palaka. Kakak, kakak, kakak. Anong uri na yun? Aha! Ikaw na pala, Kaka. Nagdabal ka sa akin. Istorbo ka. Nakakabili ka sa ating gabi, kaya dapat sa'yo huliin. Kakak, kakak. Anong gagawin ko? Mukhang tututuhanin ng lalaking ito ang kanyang binabalak. Ang mabuti pa kaya'y unahan ko na siya papalayo. Kakak, 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 kakak. Ganun na nga ang ginawa ng palaka. Tumalon-talon ang kawawang palaka papalayo mula sa kinaroroonan ng prinsipe hanggang sa makarating sila sa kabundukan kung saan naroon ang kaharian ng isang diwata na nagbabantay sa kalikasan at ang mga hayop. Tapos magang kamay ko na. Wala kang kawala, hindi palaka. Huli ka. Kakaka. Ngayon ay nasa kamay na kita. Iuwi kita at paglaloraan kita. Kakak, kakak. Wag po. Maawa kayo sa akin. Nasasaktan ako. Aray, kakak. Aray, kakak, kakak. Iuwi ka sa aking kaharian at pag-iiksinumunod ko ang iyong katawan. Pagkatapos, itatawali kita. Kakaka. At walang nagawa ang kawawang palaka. Kahit nagtutulog na siya makawala sa kamay ng prinsipe. Habang naglalakad ang prinsipe ay may Wala na yung background. Ang lubog niya nagpakita ang isang diwatang ibon. Sister Android mo. Wala. Wait. Aha! Isang kakaibang ibon? Kita mo yun. Puhulihin kita, ikukulong kita. Wait. Prinsipe ko, sadya kang mapagmalas ka. Pati walang kalaban-laban at walang kawawang palaka ay hindi mo na pinatawad ang dapat sa iyo'y parusahan. Ibon? Nagsasalita? Ha! Hoy, munting ibon, hindi ko ako manatakot. Baka ikaw pa, ngulihin ko at ikulong. Sino ka para takutin ako? Wait. Ako lang naman ang isang diwata ng tagapagtanggol ng naaaping hayop sa kabigatan. At ang palakang iyan ay ating alaga, ngunit binubinuri at pinanghihirapan. Kaya ang dapat sa iyo ay parusahan. Gawin kitang isang katulad niya, isang palaka nang sa ganun ay matuto ka. Babalik ka lang sa dati mong anyo kung nakita mo na ang totoong pag-ibig na makakatanggap sa iyo. Dahil isang halik lamang ang isang binibini ang makakapagpabalik sa tunay mong anyo. Mula ngayon ay gagawin kitang palaka.
Pukak, pukak. At nangyari nga ang sinabi ng diwata. Naging palaka si Prinsipe Ingkong. Sa isang dako, sa kwarto ni Prinsipe Ingkong, ay nakita siya ng kanyang tagapagligpit. Ay, wala si Prinsipe Ingkong. Dito sa kanyang silid tulugan. Ay, palaka, bakit ka nandyan? Sa higaan ng mahal na prinsipe. Pukak. Esponja. Ako ito, ang mahal na prinsipe. Umalis ka dyan. Paano ka magiging prinsipe? Isa ka palaka. Layas! Pukak, tatalon na ako bago pa ako mapatay ng pangit na to. Pukak. At dali-dali umalis si Prinsipe Palaka na, Ingkong bully sa kinaroroonan niya. At pumunta siya sa isang dako kung saan ay naroon Parang ang true to isang life. pinag- Ah! Si Marian pa naman yung may hawak. Pukak, pukak. Saan napakagandang bibig. Ang aking natatangaw na dito sa bintana. Pukak, pukak. Ano yung ingay na iyon? Ingay ng isang palaka? Pukak, pukak. O aking prinsesa. Agad mong nabiyag ang aking puso. Ay, ang mabuti pa, lapitan mo siya at tatanong ako mula dito hanggang sa kanyang kinaroroonan. Pukak, pukak. Ay! Palaka! Lumayas ka dito! Layas! Pukak, pukak. Huwag binibini. Huwag mo akong palayasin. Maawa ka sa akin. Nakikiusap ako. Palaka! Nagsasalita! Binibini! Binibini! Pukak! Pukak! Anong gagawin ko? Naimatay ang binibini. Agad na umalis si Prinsipe Ingkong at nagpunta siya sa kabundukan, na kung saan panganib agad hihintay sa kanya. Sana kasi marami sa akin. Buti din siya na yun. Isa lang sila rin naman ito. Pinagdot sa nila. Pukak! Pukak! Aha! Palaka! Hindi ba masarap kang ihawin? Tamang-tama! At nagugutom na ako. Bubulihin kita. Pukak! Pukak! Huwag tanda! Huwag mo ako kainin! Hindi ako masarap! Naging wrong. Ano na ang isip ko. Buhulihin kita para pakinabangan. Ha, ha, ha. Pagkakapirahan kita. Galing nakatakbo ang palaka hanggang sa nakalayo siya sa masamang manlalakbay na yun. Hindi naman story yan. Kasi pilit niyang iisipan ng story yung topics mo, di ba? Pukak! Anong gagawin ko? Pagod na ako. Hindi na yata ako babalik sa dati kong anyo. Tanggal na bukok. Nagsasalita ka? Anong pangalan mo? Ako, si Prinsipe Ingkong. Ha, ha, ha. Prinsipe daw? Sadyang nakakatawa. At bakit ka naging palaka? Pinarusahan ako ng isang diwata dahil sa pagmamalupit ko sa mga hayop, lalo na sa palaka, kaya ginawa akong palaka. Pukak! Ha, ha, ha. E paano ka makakabalik sa dati mong anyo? Halik daw ng isang tunay na pag-ibig. Ay, babae na yung prinsip. Ano pa ang hinihintay mo? Hanapin mo na siya. Dali, halika. May alam akong isang binibini na pwede natin lapitan. Baka siya ang sagot sa problema mo. Talaga? Sige, tara. Salamat, kaibigan. Hindi na lalaki. Sa kanilang paglalakbay ay may nakasalubong sila sa daan na isang binibini. Oh, hindi. Ayan! Baka siya na yung hinahanap mo. Pukak! Pukak! Hindi, pwede. Siya ay aking alipin mula sa aming kaharian.
Ambisyosang pala ka. Palaka, bakit ka nandiyan sa aking daraanan? Gusto mo ba tapak-tapakan kita at durug-durugin? Huwag, Bini-Bini. Ako'y tulungan mo. Hanap ko isang tunay na halik. Baka pwede mo akong halikan nang umalik ako sa dati kung ano. Ano? Isang palaka? Hahalikan ko? No way! Kadiri! Lumayas ka kung hindi yari ka! Kokak, kokak. Agad na nagagpay ang prinsipe at tumawag. Patuloy na hinarap ang kanyang tunay na halik. Hanggang isang araw, hinalikan niya ang isang lugar na nakita niya doon. Ang isang nagngangalang Prinsesa Tala. Bata pa naman kayo, nakakarayo ba kayo doon? Mami ko ba naman lumuhod ng doon? Para ka nagdugay. Kokak, kokak. Bini-Bini, Bini-Bini. Kokak. Tao ba siya? Kanina ko kahawak ko yung flashlight. Kokak. Sorry ma'am, nahuli na. Nasa harapan mo ako. Bini-Bini. Kokak, kokak. Ha? Palaka? Nagsasalita? Ah! Teka. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang nilalang. Pakinggan mo ako. Ako ay tao na pinarusahan ng isang diwata at ginawang palaka. Kokak, kokak. Totoo ba yung sinasabi mo? At bakit? At paano ka? Makinig ka sa mga ikwento ko, ha? Dahil sa pagmamalupit ko sa mga walang kalaban-laban na hayop, pinarusahan ako ng isang diwata. Dahil ang pinaglaruan kong palaka at kinawawa ay kanya palang alaga, kaya ako'y naging palaka. At paano ka babalik sa dati mong anyo? Isang halik ng tunay na pag-ibig. Ang mga pagbabalik sa tunay kong anyo, magandang Bini-Bini. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman, handa akong tulungan ka. Wali ka na niya. Talaga? Hindi ka mandidiri sa akin? Gaya ng pagtakwil sa akin ng ibang tao dahil nandidirin sila sa akin? Siyempre hindi. Hahalikan kita para bumalik ka sa dati mong anyo. Ikis na niya! At nangyari nga ang matagal na hinihintay ni Prinsipe Ingkong. Naging tao siyang muli at laking pasasalamat na ito kay Prinsesa Tala. Magandang Bini-Bini. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nagbalik ako sa dati kong anyo. Walang anuman yun. Napakasisi mo pala at magandang lalaki pa. Hehe. Hahaha. Ganun ba? Salamat magandang Bini-Bini. Siya nga pala, ako pala si Prinsipe Ingkong mula sa karera ni Amang Duplas. At ako naman si Prinsesa Tala. Prinsesa Tala? Napakagandang dilag. Salamat at kilala kita. Pangako, magbabago na ako. Lahat na nang nasa paligid ko, tao man o hayop at kahit kalikasan man, ay mamahalin at pahalagan ko na. Inumpati kita, Prinsipe Ingkong. At dahil nakabalik ka sa dati mong anyo, naway magsilbing aral yung sa buhay mo. Opo, salamat, mahal na diwata. Salamat. Muling bumalik si Prinsipe Ingkong sa kanyang kaharian at masaya siyang sinalubong ng kanyang alipin at pamilya na kung saan pinagdiriwang nila ang pagbabalik ng kanilang mahal na prinsipe kasama ang kanyang prinsesa na si Tala. Palubog. Masayang Palubog ng palubog. Magandang gabi. Malungkot siya. Moral lesson. Isa sa mapupulatang aral natin sa kwentong ito ay mahalin mo ang bawat isa. Mahalin mo ang bawat nasa paligid mo. Mga tao, hayop, at ang ating kalikasan. Matuto tayong pahalagahan kung anuman ang meron tayo. All over the world, there are one or two children in school
Mabangga tayo. Sige, go. Binibis na ako yung ano. Ngayon ang boses talaga mo. Anak, mag-behave ka lang ha. Mag-work lang si Mami. Yes, Mom. Nang umalis ang kanyang ina, dumating naman ang magkaibigang bully na sina Gina at Marie. Friend! Tingnan mo yung kotse, oh. Naku, nandun na naman sila. Friend! Tingnan mo yung kotse nila, oh. Ang pangit. Oo nga, pwede na ipakilo. Ngarag-ngarag. Ninakaw niya lang yata eh. Hindi pinag-ipunan ng tatay ko yan. Pinag-ipunan? O ninakaw? Saan naman kayo kukuha ng pambili niyan? Pasensya na kayo, hindi ako mapakali. Teka, Hanap ko yung angulo saan kasi. ka pupunta? Ninakautap ka pa namin ah. Pumapalag, oh. Hindi ka ba natatakot sa amin? Tigilan niyo nga ako. Nandiyan ka lang sumagot, ah. Nadala mo ba yung pinapadala ko sa'yo, Casey? Of course not. Bakit kayo dadalhin yun? Pumunta ako dito para mag-aral. Yusra, papatay daw. Nang napitan na naman siya ng dalawang bully. Hoy! Talunan! Loser! Ibigay mo yung hinihingi namin sa'yo para pabayaan ka na namin. Ha! Gina! Check mo nga yung bag niya. Akin na kasi. Ayaw pang ibigay, oh. Wag! Huwag yung galawin ng bag mo. Wala dito ang hinahanap nyo. Hindi nyo na ako matatakot. Nang napitan siya ni Gina at Marie. May burger talaga sa kantin. Uy, Gina! Tsaka Tingnan mo yung spaghetti. pagkain niya, oh. Ini-enjoy niya. Tingnan mo din yung damit niya, oh. Ang pangit. Ang sagwa-sagwa pa. Casey, umarap ka nga muna sa salamin bago ka pumasok. Ang pangit mo tignan eh. Siguro pinili ng nanay mo yung damit na yan sa ukay-ukay, no? Hoy, bumibili din ako sa ukay ah. Yung dalawa. Hindi ako nagbibis para sa gaganda ng tsura ko. How dare you talking to us like that, Casey? Hindi mo ba kami kilala? Hindi ako natakot sa inyo. Ang ingay naman sa kantin. Hoy, Casey! Tumingin ka nga sa paligid mo. Gusto mo ba ng bagong haircut sila? Magandang idea yan, ha? Masaya yan. Naghahanap lang kayo ng atensyon. Gusto niya lang maging popular kasi hindi nyo naman kaya. We are popular, Casey. Mas malaki kami sa'yo. Everybody must respect us. Hindi na kayo respeto na hindi kayo ma-respecto galing ninyo. Natakot lang sila sa inyo. Time na! Uy, tara na. Punta na tayo sa classroom. Sa loob ng classroom, nilapitan ng dalawang bully si Casey. 1 minute na lang. What now, loser? Bibigay mo ba yung gusto namin ngayon? O gusto mo ilampaso mo yung mukha mo sa semento? O gusto niya lang bagong haircut. Iwanan niyo na ako, please. Ayoko makipag-away. Hoy, friend! Pang ayaw niyang patinag, oh. Kailangan niya ng sapak. Sapakin na kaya natin ang magkaintindihan. Tara, sapakin natin yan. Ano ba? Ayoko talaga ng away. Pigilan niyo na ako. Tukuran niyo yung kamay ni Isa. Ay, hindi ko na-hate, man. Sir, kailangan mo na ano, yung pamaypay o papaikutin ko to. Harap kumita ng kwarta. Ay, pagkakolekta ng bayad. Pay-per-view din. Pero minsan ito, ma'am. Pay-per-view talaga. Money pa Sir, o papaypayan kita. Pati yung kilikili niya. Saan ba? Ang baho isa. Kanamoy niya to. Girls,
Tama na yan. Teacher. Kayong tatlo, in my office now. Principal. Nakakatulong ba? Ikaw na. Ano? Narinig ko lahat ng lahat. Inausap ko sila, hindi kasama ang lahat ng pinagagawa ninyo, nalaman ko. Ma'am, what are you talking about? Nalaman ko na kayong dalawa ni Gina. Ang may salarin, kayong dalawa ang lagi nagpupuli sa kanila. Wala akong ginagawa. Ma'am, nakasama. Ano yung principal? Ako din, ma'am. Yung nakaitim. Ayun yung pakpak. Asa naman ang gamit ng Abuso ng ang memory. mo sa amin? Oo. Saan patingin? Wala ang susay sa memory. Patingin ka lang mga pagkakit yun? Tao yata yun. O ano ito? Mga ballpen? Ma'am, bakit po yan? Huwag mong banggain na. Sa palko. Anong ibig sabihin ninyo? Sorry po. Sorry po kasi. Ano ako lang? Sinungaling, sinaway niyo ako lagi. Preso lang. Ay, yung mga ganito, hindi dapat pinagmamahal. Balik niyo yan ha. Mag-sorry kayo Marita at Gina kay Casey. Sorry na. Alam namin nagkamali kami. Hindi na namin uulitin. Sorry, Casey. Ma'am, sorry sila. Sige, anak. Total, tinuro pa naman kita ng mabunting asa. Matawarin mo na sila dahil alam ko naman isa kang mabait na bata. Paano kung maway bilang isang bukas? Anak, matuto kang magpatawad para patawarin ka rin ng kapwa. Di ba mabait ka? Kaya ko rin silang patawarin. Pero, ma'am. Sige nga, anak. I know you're a good girl. Sige na, patawad ko na kayo. Basta, huwag niyo ulitin, ha? Yung principal ko nakita. Friends na tayo ngayon. Sabang Casey, lubog. ha? Ano niyo ba yung mga teacher? Ma'am Jo, Ma'am Ann, pasensya na po kayo sa mga nagawa niyo. Ay, si Pat. Pat, di ba may picture ka ng stage? At pinagkaroon mo ay sana sa susunod, magbigay din po kayo ng smile. Naghirapan niyo. Kasi hindi naman po, porque pumapasok sila, kami lahat ang kakarga ng mga obligasyon sa kanila. Bigyan niyo po rin sila ng smile. Pwede po rin po kayong umatay ng mga PTA meeting, hindi po puro work ng work. Maraming salamat po. Trophy. When people hear you offer a loan, single them high salary, they may Uli talaga, wala pa rin Simple yung nanay, binabatukan yung dalawang puli. Ako bilang narrator, Marina Morales, lawan natin. Dina Hernandez, Maris Quizon, Easy Ann Ramboyo, Yoni Anya, Josephine Vergara, Rose Filipinuso. Uy, kasama na like. Uy! Ano naman? Ginagawa mo! Paano na lang ginagawa mo? Ayop na rin. Ay, bakit mo yung may gumit ako? Magkakapasok dyan bukas ha. Lalagay ka? Sabi mo meron? Wala ng tayo. Meron, sir. Ito tayo.
inyong isipan ng storya, yung mga puppets ninyo, kahit magkakaiba sila, di ba? Parang buhay din. Di ba? Kahit magkakaiba kayo, you may find commonality. Na kapag mahirap yung sitwasyon, hanapin nyo lang yung common na bagay dun sa classroom. In the same manner, yung mga learners nyo, hindi lahat yan lababo, di ba? Meron kang kaiinisan, meron kang halos tukuan na kasi ang tigas ng ulo, meron kang tukuan kasi parang alam mo, ginagawa mo na yung best mo para magturo, pero parang hindi siya nag-i-improve. Diba? Hindi tumatakas yung grade niya, hindi ko seryoso yung pag-aaral niya. Pero, maghahanap ka ng inspiration para ituloy kung ano yung ginagawa mo. Kasi yun yung gusto mo, yun yung task mo, and maybe yun yung parang mission or ministry mo sa buhay. Okay? And na-appreciate ko kasi yung influence talaga ng teachers to them. So yun, yung activity na to, bago, ngayon ko lang sabihin sa inyo, mga batid kami gumawa ng ganyan. Sabi ko, bagong curriculum na sa support na, meron ganyan. Kaya, siyempre kailangan ko i-update. Iba yung ginawa nila yung subject nila. Oo, ako. Siyempre sa inyo, iba din. Okay? Ang sabi, nasira yung momento. Oo, sira. Wala yung flow ng flow. Yun, sana yung nakita ko dun sa activity ay nakita nyo rin. Ang dami kasing, kasi nagpapray ako na ipakita sa akin yung mga realization at para nag-i-listen nung activity sa pagpupuro nyo. At I thank God kasi nakita niya sa akin kung ano yung dapat ko sabihin sa inyo. Okay? So, yun. I will try my best na kuhanin kayo ng best technique. Kasi nalulungkot talaga ako. May iba naranasan ng at I feel sad talaga. So, kasi hindi pwedeng hindi nila ma-experience. Huwag yung second year ngayon ng bedding ng puso. Nagtatry ng ano ka, nakabili nila nakabili. Ano yun? Ako mga try ko mga try ko mga bagong. Try natin yung second sem. Hindi ko nga, pinagtakasa ko talaga yung oras ko para lang magbigay din sa estudyante yung alam ko dapat ibigay talaga sa kanila. Kaya kahit may mga sacrifice na ibang bagay, para lang alam mo dito ko pag naturuan kayo ng maayos, mas marami rin kayo mapupunuan ng mga bata ng maayos. Yung multiplier effect